So itong Nothing 2A Plus ay mabibili natin ngayon for 24,990 pesos sa Digital Walker. At for transparency, sila yung nagpadala ng phone na to para i-review natin. Siyempre, bibigay ko pa rin yung personal opinion ko dito sa phone na to. At gusto natin pag-usapan kung ano ba yung nakita nating difference or upgrade from Nothing 2A na na-review natin previously. Kung maalala ninyo, yun yung color white na Nothing 2A na na-feature ko dito sa channel at sobrang love na love ko yung phone na yun. To the point na nung kailangan ko na talaga siyang i-let go, masakit talaga sa akin kasi gustong gusto ko talaga yun. Sinama ko yun sa post ko sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews. Kasi in general, itong mga Nothing phone ang pinakamalapit sa Pixel phone na pwede nating makuha dito sa Philippines. Kasi stock Android yung operating system nito. Almost stock Android. Siguro mga 98% mga ganyan. Dahil lang sa glyph interface nito, kaya medyo may konti siyang pre-installed na apps or dagdag na setting. Anyway, so gusto natin makita kung worth it bang mag-upgrade dito sa Nothing 2A Plus kung naka 2A ka na. So unbox muna natin. Ganun pa rin guys yung unboxing experience dito sa 2A Plus. Sobrang masakit pa rin sa pakaramdam na kailangan mo talagang punitin muna isang part para lang i-open siya. Sana mabago na to ng Nothing in the future. Anyway, pagtanggal natin ng sleeve, makikita natin yung white box na merong texture ng camera module sa harap. Nakabalot pa rin sa paper itong Nothing 2A Plus. Tanggalin natin. Sobrang ganda guys itong gray na colorway. Para siyang, alam niyo yun, industrial yung design overall. Balagan natin yan mamaya. Meron din tayo ditong USB-C to USB-C cable, SIM ejector, at panghuli, documentation. Yes, tama kayo guys. Wala pa rin kasamang charger sa loob ng box. So, kailangan natin yun mabili separately. Pero if ever na meron naman na tayong mga charger sa bahay natin, which is malaking possibility yan, pwede naman na yun. Actually, ginamit ko yung gun charger ko na Ugreen dito. Hindi ko napagana yung 50 watts na fast charging dito. Kasi ang bagal, naka 2 hours ako yata bago ko mapuno. Kahit na 100 watts naman yung Ugreen gun charger na ginamit ko. So, ayun lang. Medyo namimili lang talaga siya ng charger. Kailangan compatible sa kanya. Pero, for the most part, kung ano man yung meron sa atin, pwede na yun. Okay, so breakdown ko muna guys. Yung mga nakita kong upgrade dito sa Nothing 2A Plus compared sa Nothing 2A. Unang-una sa lahat ay yung chipset. So, yung 2A ay 7200 Pro. Etong 2A Plus ay 7350 Pro yung ginamit. Hindi malayo yung difference, mas mataas lang yung clock speed sa CPU at GPU dito sa 2A Plus. Isa pang difference sila ay yung selfie camera. Sa 2A, 32 megapixels, dito naman sa 2A Plus, 50 megapixels. Isa pang nakita ko ay yung charging speed. Sa 2A, 45 watts. Dito naman sa Nothing 2A Plus, 50 watts yung charging speed. Pero kagaya pa rin dun sa Nothing 2A, meron pa rin tayo ditong IP54 na ingress protection. So, if ever na matalsikan to ng tubig habang naghuhugas tayo ng plato, naglalaba, okay lang, walang problema. Okay, matalsikan ng ulan, no problem. Huwag lang natin ilulubog sa tubig. Tapos, meron pa rin tayong 3 LED strips dito para sa kanyang glyph interface na pwede natin magamit sa ating notifications, gusto natin mag-set ng timer, mga ganun at marami pang iba. Okay, so ito guys yung kanyang SIM tray. So, dual SIM pa rin kagaya sa Nothing 2A. Wala pa rin tayong lalagyanan ng micro SD card. Mabuti na lang 256 GB yung storage na nandito sa atin. So, kung sakaling kulang yun sa atin, ang tanging option na lang na natitira sa atin ay cloud storage. Tapos guys, sobrang ganda pa rin ng haptics nitong Nothing 2A Plus. Flagship level guys. Mag-e-enjoy talaga tayo sa feels kapag nagtatype tayo sa kanyang keyboard. So, wag nyo nang i-off. At pagdating naman guys sa kanyang dual speakers, dito sa may earpiece, tsaka dito sa ilalim, malakas. Maganda yung quality, hindi sabog kahit naka-max yung volume natin. Plus, meron na rin tayong pre-installed na screen protector dito. So, yung mga kailangan nating bilhin kapag na-purchase natin yung 2A Plus ay charger, tapos case, kasi wala din siyang jelly case na kasama sa box. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang in-display fingerprint scanner, okay naman, kagaya na makikita ninyo, reliable naman siya. Medyo mabagal lang yung animation, pero pwede naman nating maset yan or mabago sa settings. So, pero ang importante, reliable siya.
Ngayon pagdating naman guys sa kanyang display, same na same pa rin dun sa 2A, 6.7-inch AMOLED pa rin, Full HD+, 120Hz, protected ng Corning Gorilla Glass 5, 1 billion colors yung kaya nitong i-produce. Merong support sa HDR10+, at aabot ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. So same na same talaga. At pagdating naman sa kanyang wideband security, level 1 naman tayo at pwede tayo mag-play ng Full HD sa mga streaming services kagaya ng Netflix. At syempre, dahil ang isa sa mga pinakamalaking changes na nakita natin dito sa 2A Plus compared sa 2A ay yung kanyang chipset, pag-usapan natin yung performance nito. Okay, una sa lahat guys, naka Nothing OS 2.6 tayo dito out of the box. Android 14 pa rin, pero pinapangako guys ng Nothing na aabot ng Android 17 to kasi 3 years of major Android updates yung pwede nitong ma-receive at up to 4 years of security patches. So, secured na guys yung ating software updates dito sa Nothing 2A+. Ito naman guys yung ating Antutu score kapag naka-off yung ating RAM booster or virtual RAM, 766,709. So, try naman natin i-off ngayon. Okay, so medyo tumaas guys, naging 776,167. Again, kapag naka-on yung RAM booster or virtual RAM. So, may advantage sa performance dito sa Nothing 2A Plus yung kanyang virtual RAM. So, pwede nyo gamitin guys kung kinakailangan. Pero, gusto ko lang kayo i-remind na yung 12GB na physical RAM ay malaki na para sa everyday ng mga applications natin. Ngayon, if ever na pinaplano nyo mag-games dito sa Nothing 2A Plus, okay lang, walang problema kasi kayo naman magde-decide niyan. Meron lang akong gustong i-remind sa inyo. Yan yung kanyang thermals. So makita nyo guys dito sa result ng ating wildlife stress test na unang sa lahat yung kanyang battery na bawasan ng 7%. Tapos ang kanyang temperature guys nadagdagan ng tumataginting na 16 degrees. Ang ganda nung starting point natin, 28 degrees, pero umabot siya ng 44 degrees. So gusto nating ma-expect sa mga susunod na software update na kahit pa paano ma-improve ng Nothing yung thermals nitong Nothing 2A Plus kasi alarming talaga yan. Ang laki talaga nung jump ng kanyang temperature. So, kayang-kaya niya bibigat na games. Pero, guys, hinahinay pa rin kasi malakas makasira ng battery yung ganyang temperature. Ngayon, pagdating sa battery capacity, same pa rin sa Nothing 2A, pero dahil nga sa bagong chipset na nandito sa Nothing 2A Plus, meron pa tayong expect na improvement pagdating sa screen on time. Una sa lahat, 5,000 mAh pa rin. Ang nagbago lang talaga ay yung charging speed naging 50 watts. So, tingnan natin yung SOT na nakuha natin dito. So, ito guys, 1 minute na lang, 16 hours na yung SOT na nakuha natin sa PCMark. Grabe guys, isa to sa may pinakamagandang battery life sa taong to Almost 16 hours, antindi. Dito talaga siya bumawi. At kung gagamitin naman natin siya na typical ng mga applications lang, talagang tatagal sa atin sa isang charge itong Nothing 2A Plus. At panghuli guys ay yung kanyang selfie camera na 50 megapixels. So, check natin yung quality. Okay, so ito guys yung sample video natin dito sa selfie camera ng Nothing 2A Plus na 50 megapixels. Ang ganda guys ang quality kasi 4K 30fps yung pinakasagad na pwede nating ma-record dito. Ngayon, pagdating sa photos, and papakita ko sa inyo ngayon, lilitaw ngayon yung sample photo natin tsaka portrait dito sa kanyang selfie camera. At masasabi ko na mas maganda rin. Maganda na yung edge detection sa kanyang portrait. Well, software based naman yan. So, maasahan naman talaga natin na by time, mas mag-i-improve pa yan. Pero sa ngayon, kagaya ng makikita nyo, maganda na yung quality. So, okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat guys, yung mga gusto kong sabihin tungkol dito sa Nothing 2A Plus at yung mga nakita nating difference between Nothing 2A tsaka dito sa 2A Plus. Kung naka-Nothing 2A ka ngayon, ito yung reminder ko, okay na yan. Huwag ka na mag-upgrade kasi hindi ka ganun kalaking difference yung makikita mo. Well, malaki lang yung 32 megapixels versus 50 megapixels, pero by number lang talaga baka masisi ka lang, sayang yung pera, okay na yan. Tapos mahaba-haba pa yung software updates na pwede mong ma-receive dyan sa Nothing 2A. Pero kung nag-i-start ka pa lang sa Nothing phone, highly recommended to. Kasi medyo pricey siya, 25,000. Pero stock Android, maganda yung battery life, goods yung camera niya, at syempre, ang ganda ng display.
maganda rin yung performance. Kailangan lang talagang improve ng Nothing yung thermals nitong phone na to. Pero overall guys, goods na goods itong phone na to. Lalo na kung ngayon ka pa lang mag-start sa Nothing phone. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing your reviews, this is Sulit Tech Reviews.